lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman. And I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline, he doesn't know the facts of the case. Ang matugumpay na pagkuha at pagbalik sa bansa sa pagganting si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi, una niyang nalaman na handa ang Timor-Leste na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula kay Prime Minister Guzmao noong Asian Summit. Panoorin po natin ang video na ito. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. At para po bigyan tayo ng mas detalyadong kwento patungkol po dito, narito po ngayon sa ating harapan si ASEC Erel Kabatbat, nakasama po natin dito sa government team na sumundo po kay dating Congressman Teves. Maraming salamat po, Yusek Claire. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating nauwi sa ating bansa ang pugante at dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves kanina pong madaling araw. Pero hayaan niyo po na ako magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong pagkuha po sa dating mangbabatas. Alas 10 po ng gabi nung Huwebes ay nagpulong po ang mga miyembro po ng extraction team. Kasama na po rito sina ASEC Eliseo Cruz ng DOJ, NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po, may 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila.
sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. Any comment po from the from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay, no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeach. Proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arnie Tevez, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey Yusek, may comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito, dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire.
At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito.